Superflag at dumosdos ang rider niyan sa Cotabato City at lumanggap na siya sa poste ng kuryente. Ang tricycle sa unahan nito hindi na mataan pero nang umabig pa kaliwa patungo sa kabilang lane saka ito nasa likod ng paparating na motorsiklo. Pumilako na ang dalawang rider at nagtungo ng mga sugat ang dalawang motor na nasa isang kalagayan. Iniimbestigahan ang disgrasya. Kaugnay sa mga pinangalanang co-perpetrator umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina Senador Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Naniniwala si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sakaling may arrest warrant na sa kanila ang International Criminal Court, dapat munang dumaan ang mga ito sa local court bago ipatupad. Nakatutok si Mac Gonzalez. Pipirma raw si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa resolusyon ng minority bloc na nagsasabing kapag may inilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC, dapat dumaan muna ito sa local court. I promised Senator Bongo kung nag-send sa akin yung draft resolution. Sabi ko, pipirma ko kasi yan din ang aking position. Kasi nga, at the proper time, kapag may cause of action, ang Korte Suprema lamang ang pwede mag-decide. Dagdag ni Lacson, ayon sa Article 3, Section 2 ng Konstitusyon, dapat dumaan sa local judge ang isang search warrant o warrant of arrest bago maipatupad. Out of respect sa aking local courts, dapat man lang maglabas ng corresponding order para i-implement, hindi mag-issue ng warrant of arrest, para mag-implement yung ating local law enforcement agencies. Bukas magkakaroon din ng focus lahat ng senador para pag-usapan ang ilang issue, kabilang ang matagal ng pagiging absent ni Senador Bato de la Rosa. Sa ngayon daw kasi, walang nakalagay sa Senate rules kung paano ito tutugunan. Ang meron lang kami, pagka I think 30 absences sa committee hearings, nawawala yung membership. Pero wala kami doon sa plenaryo kung ano mangyayari kung sakaling tuloy-tuloy yung pag-absent ng isang miyembro ng isang senador. Sakaling maamyandahan ng Senate rules, hindi naman daw ito kailangan mag-apply ni De La Rosa. Maliban na lang kung gawin nila itong retroactive. Sa ngayon, wala rin ethics complaint laban kay De La Rosa. Wala naman dahilan para dismweldo kasi hindi naman siya na-dismiss. Pwede naman matanggal lang yung isang senador sa pamamagitan ng ethics committee kung grade yung offense. O kaya, meron siyang final conviction sa court. O kaya, meron perpetual disqualification. Pag-uusapan din sa focus ang tulong ng Committee on Foreign Relations Chairman Senator Erwin Tulfo sa Chinese Embassy. Parang nag-open ng Wait, nagsalita siya nung let's talk. Hindi sarado yung kanilang pag-iisip dito. Maybe we should take that opportunity, grab the opportunity na mag-initiate na rin tayo ng dialogue. Pagkatapos yung GFA, nagsabi na rin sila na they can facilitate. Mas maganda rin pagkaharapan ng dialogue. Not necessarily pagdebatihan kung ano ba yung issue tungkol sa tuloy. Hindi porket makikipag-usap tayo ay sinusuko natin ang Philippine Sea. wala tayong sinusuko at hindi tayo umuuliko. Gusto lang natin maiwasan na yung maangang na palitan ng salita through social media. Para sa GMA Integrated News, Mac Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, doble ingat po dahil flu season pa rin ngayon ayon sa Health Department. At sa gitna niya may paalala ng doktor lalo na kung isang linggo na ang iyong ubo at sipon. Nakatutok si Bonatino. Kasagsagan talaga ng flu season. Febrero ayon sa Department of Health. Ito nga si Joshua. Tatlong araw na may ubo at sipon. Sobrang hirap. Lalo na may ang nag-amal yung ilong ko. Water therapy lang po. Oo, may ang ginawa ko. Pero si Valentino, 2 linggo na raw may ubo at sipon at hindi pa raw nakapadoktor. Nag-home remedy lang muna siya. Nag-ano ko ng warm water sa umaga. Tapos iniinit ko muna yung kalamansi, pinipiga sa kutsara. Tapos lalagyan ko konting asin, iinumin ko na yun. Ayon sa mga eksperto, ang mga nararanasan ngayong ubo, sipon, pananakit ng lalamunan at katawan, paradong ilong, maaaring dulot ng viral o bacterial infection. Pero ibang usapan na kung hindi pa yan gumagaling matapos ng 7 araw. Kung viral infection na, kaya na nila no, na sa sarili nila at pwede ko siguro mga
7 araw. Pero pag umabot na rin ng 7 araw, tapos talagang medyo malakas pa yung tubo, no? At saka yung sipon, magpatigil na rin ho kayo. Kasi talagang hindi mo dapat nagtatagal ang mga ubo-ubo. Ang mga may comorbidities niya tulad ng sakit sa puso at COPD o chronic obstructive pulmonary disease, dapat magpakonsulta agad kung 5 araw nang may respiratory illness. Kung umuubo na ng 2 linggo o higit pa, mag-ingat din sa posibilidad ng tuberculosis. Hmm. Ang bansa natin ay endemic for tuberculosis, no? Kailangan isipin namin ang TB para ma-diagnose natin kaagad, ano? So, para mas ma-treat natin at ma-control natin ang tuberculosis. Dahil flu season ngayon, ayon sa DOH, dapat mag-ingat lalo na sa pabago-bagong panahon. Pag nag-iba kasi yung humidity ng hangin, nakakairita rin yan dun sa ating lalamunan, sa ating ilong. Kaya minsan iisipin natin, ano ba to, virus ba to? Pero actually, baka yung marami sa atin ay naiirita lang yung mga respiratory lining sa sinasabi. Ayon ng DOH, uminom ng sapat na tubig, maliban kung nagdadialysis, magkaroon ng healthy lifestyle, at magpapakuna laban sa flu at pneumonia. Prutas at gulay, mas marami. Andun po yung mga vitamins and minerals na siyang pagpapalakas sa ating immune system. Ehersisyo, ganoon din po, para hindi tayo madaling mapagod. At yung disiplina, huwag na ho mag-vape, huwag na ho mag-sigarilyo. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, walang binabantay ang low pressure area ang Pag-asa, pero may 3 weather system sa nagpapaulan sa bansa. Ay sa Pag-asa nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at isolated thunderstorms ang shear line sa Visayas, Sorsogon, Masbate at Rondon. Easterlies naman ang umiiral sa Mindanao at Palawan. Habang northeast monsoon o amihan ang nagpapaulan sa Quezon, natitirang bahagi ng Bicol Region sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng light to moderate rains bukas sa ilang bahagi ng Aurora, Camarines Norte, Oriental Mindoro at Palawan. Light to intense rains naman ang posibleng maranasan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. Pababa naman ang chance ng pagulan sa Metro Manila bukas. Idineklara ng US Supreme Court na labag sa batas ang malalaking tarifa sa iba't ibang bansa na ikinakaw ni President Donald Trump. Sa botong direktiba ng mga estado sa Amerika na walang kapangyarihan si Trump na magpataw ng mga tarifa gamit ang batas na dapat ay para sa mga national emergency. Hindi kinagawa ni Trump ang pagkaroon at bilang ganyan, ang pagkaroon ng bagong global tariff mula sa 10% ng unang inanunsyo, itinasa ito sa 15%. Dagdag ko yan sa umiiral ng tarifa sa mga produktong inaangkat ng Amerika, bukod sa mga critical mineral, metals, at energy products. 19% ang tariff na unang itinatong ni Trump sa mga produktong ine-export o iniluwas sa Pilipinas, maliban sa mga produktong agrikultural, electronics, at semiconductors. Sa isang pahayag, sinabi ng ating Department of Finance at Department of Trade and Industry na patuloy silang makikipag-ugnayan sa Amerika para sa isang arrangement o kasunduan na makatutulong sa mga stakeholder. Bulto-bultong kamatis itinapon sa gilid ng kalsada. Bundok ang mga basura ng landfill sa Rodriguez Rizal, gumuho. Yan, at ibang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras.